Bay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. GMA News and Public Affairs. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Sa unang pagtatanghal ng rescue ngayong 2012, ilang biktima ng paputok at ligaw na bala, papait na sinalubong ang bagong taon. Niya, ma, meron ba akong ano sa mata? Sabi ko, wala. Tapos, gumanon siya ulit. Niniligtas yung anak mo, kaya huwag ka na magulo. Okay, okay? Mga sanggo na ligtas na iniluwal noong 2011, kakamusay ng mga rescuer na tumulong sa kanila. Go ahead. Napakagaan ng naramdaman namin nung nailipat na namin yung baby. Mga biktima ng malalagim na aksidente, nabigyan ng ikalawang buhay. Yung sa South Sufar Highway na nag-rescue, siguro kung hindi nila kami binigyan ng first aid, hindi rin siguro magiging stable ako sa emergency. Thankful ako kasi second life na ito. Kamusta mga igan, ako naman Arnold Gravio. Oras na ng totoong drama at aksyon dito sa Rescue. Ilang minuto matapos sumapit ang taong 2012, isang 7 taong gulang na babae ang walang malay na dinala sa ospital. Ang salarin, ligaw na bala. Dumating siya ng mga after New Year, immediately after 12 o'clock, mga 12:05. Tinanong namin, hindi niya alam kung ano nangyari. Bigla na lang daw tumumba. Nung in-examine namin yung bata sa unang tingin, mukhang lifeless, mukhang wala na siyang buhay. Hindi nagsasalita, hindi gumagalaw, walang response sa pain, hindi mo bumukas yung mata ng kusa, lahat walang blood pressure. Hindi kami makagalaw natin. Ang dami nyo! Ang dami namin dito na ginagawa natin! Normal na reaction yun. Siyempre, hindi nila matanggap. Hindi kasi madaling pigilin yung mga ganong sitwasyon, no? Nakikita nila na nawawala yung bata. Tapos, sa physical exam, mukhang may tama ng bala sa likod ng liig. Bandang gilid, pero sa likod na. Lumapit po yung anak ko sa akin. Nakaupo po ako doon banda sa may plastika sa bangko. Sabi po niya, gumanyan po siya, sabi niya, ma, meron ba akong ano sa mata? Sabi ko, wala. Tapos, gumanon siya ulit. Parang kumandong siya paharap sa akin. Tapos sabi po niya, aray, gumanon siya. Tapos sabi ko, ay, talsik ng papo. Ginanong ko po kasi naglangis. Ngayon kukunin ko po sana yung tuwalya kasi akala ko talsik lang ng papo to. Tapos bigla na lang po siyang hinimatay. Nag-aambo bagging ako no? So, wala akong alam doon. Hindi ko rin alam kung ba't nag-brown out. Parang ako rin nagulat Hindi ko alam. Maraming
tumitinamaan na malalaking big vessels, yung mga malalaking daanan ng dugo mula sa puso o kaya yung puso mismo. Kaya nagkaganon, biglang bagsak ang blood pressure nun. Sinigurado namin yung mabibigyan siya ng oxygen, kaya in-intubate siya. Binigyan na ginawa na endotracheal intubation, ilagyan ng swero, binigyan ng gamot sa swero para tulungan yung puso niya na bumomba, pumintig pa. Nung nakita namin na may posibilidad na pumunta sa loob ng dibdib, sa loob ng baga o sa loob ng malapit sa puso, nagdesisyon yung chairman namin na lagyan ng tubo sa dibdib. May nakitang dugo na lumalabas mula doon sa loob ng chest, no? So, wala kami nakuhang bala. Mukhang walang exit point yung bala. Chest tube ang tawag doon. Para yun ma-evacuate yung dugo na namuusad na sanhinong damage sa loob at saka para mag-expand yung baga. Kasi malamang may pumasok na hangin doon, no? Nagkaroon ng tension na tinatawag, tension pneumothorax. Pag nagkakaroon ng tension pneumothorax, nahihirapan bumalik yung dugo sa puso, bumababa ang blood pressure at lahat. So, yung baga nagko-collapse. Alam ko, amarin ako! Okay, naunawan ako! Umalis ka dyan! Nag-a-opera sila, nililigtas yung bata eh! Walang umilang sama! Alam ko, no, istorbo eh! Ha? Hindi ka yan! Huwag mo na lang! Lumabas sila! Bahal mo na! Anak ulit! May anak dito! Okay na ba ulit, ha? Huwag ka na ba ulit? Hindi ako ulit! Ha? Nililigtas yung anak mo! Nililigtas mo? O kaya nga, nililigtas yung anak mo, kaya huwag ka na magulo! Okay, okay? Hindi ka nakakatulong! Hindi ka nakakatulong, ha? Lakas mo ako! Lakas mo! Hindi ka nakakatulong, ha? Siyempre kapag nangyayari yung mga gano'n, lalo na yung katulad nung gano'n, bata yung biktima, talagang kapag nire-revive namin, hoping talaga kami lagi na mahabol or masagip yung bata. Natapos kami mga alauna na. So sinusubaybayan namin kung meron pang aktibidad yung puso sa pamamagitan ng ECG para yun ang nagiging guide namin kung magtutuloy pa kami sa pag-CPR o hindi. Pero naman siyang dead at 1 a.m. 1st of January. Iyan, wala kami matutukoy. Sana may investigador na malaman yung nagpaputok, tinamaan yung apo ko, mabigyan na ng katarungan. Malambing na malambing po anak ko. Tsaka matalino po anak ko. Ang dami-dami po niyang kaibigan. Ang masasabi ko lang po sa kanya, kung sino man po siya, sumuko na po siya. Hindi po basa-basang buhay yung kinuha niya. Ang liit-liit pang bata ng anak ko. Napakasakit po. Siguro naman po may anak din siya. Sana maisip niya din na baka may mangyari din sa anak niya. Napakasakit po talaga. Lalo po biglaan, hindi po namin talaga matanggap. Lahat kami. Bawal sa batas ang pagpaputok ng baril kahit anong araw. Except, ginagamit lamang po itong mga government-issued firearms pag pang self-defense at saka pang depensa ng mga inosente. Aside from training, of course. Kung pagpaputok ng baril mismo at yan po ay napatunayan, illegal discharge of firearm po yon. At kung meron pong tinamaan, meron pong na-injure o dili kaya ay namatay, that is another case.
Napakagaang nang naramdaman namin nung nailipat na namin yung baby.